curious ako, no? Kasi ito yung impression sa akin na pinapanood ko po yung sagutan ninyo ni Honorable Rodante Marcoleta. Yung, Ah, ayoko na sabihin na pinaringgan kayo. Kasi let's mm. call a spade a Sinabi spade. niya. He insulted Mm, you, basically. Sabi niya, mm, mm. ang hirap kasi pag walang legal background. And then, I caught some Ganon. videos of you and Mhm, Senator Marcoleta talking mhm. kahit tawag dito, Yes. nakahinto Naka-suspend. muna. Nakasuspend, okay? Ang Mm. impression ko, he was mansplaining you. Oh, What, definitely. what, what were you thinking at that time? Definitely. Parang, di ba, tama no? He was mansplaining eh. Mansplaining talaga siya ang ginagawa niya. So, sinabi niya yon na ang hirap maintindihan kasi walang legal background. So, napaganon talaga ako. Ano mo, yung emoji na ganon, parang ano yun? Mm. Mm. Tapos, kinall out din siya ni Senator Erwin. Sabi niya, ad hominem. Sabihin niyan sa isang kasama na dahil walang legal background, hindi maintindihan, sinuspend yung session. Pero kahit nakasuspend, nagpatuloy siyang magtalumpati doon sa floor in a loud voice. So, maririnig nung gallery. So, talagang pinuntahan ko siya. At nagtalo ako sa kanya. In a low voice, if you notice. Kasi nga, nakakahiya sa gallery. Pero nagpatuloy siya, sinasagot ako, mataas ang boses, ako sinasagot ko siya, mas mababa ang boses ko. Sabi ko, sir, the whole time I was talking to him, sir pa ang tawag ko sa kanya, sir, mali naman yung sinabi nyo na hindi ko kayo maintindihan dahil wala akong legal background. Alam mo, Christian, he never even directly addressed that sole point of mine. Lagi niyang Mm. uh, nililihis dun sa, hindi, pinaliliwanag ko lang naman yung pagkakaiba ng special law and general law kasi mas mataas itong general law na mali rin No. ang application sa rules of the Senate kasi walang isang rule na superior at walang isang rule na inferior. The rules of the Senate are to be taken as a whole, as the Mm. rules of the Senate. So, tapos sabi ko, hindi yan ang issue ko, yung general and special laws nyo, yung sinabi nyong dahil wala akong legal background. Tapos, gaslighting. Wag niyong palalawakin yung sinabi ko. Ang ibig ko lang sabihin ay ganito, ganito. Sabi ko, wala akong pinalalawak. Kino-quote ko verbatim yung sinabi niyo. So it just went back and forth for several minutes. Ganon. Walang pinupuntahan dahil hindi niya ina-acknowledge yung particular na sinabi niya that was offensive. And finally, tumalikod siya at umalis. E di, Nakita ko yan. bumalik Parang na siya rin pa, ako. parang siya pa exasperated na hindi niyo magets yung punto niya. Nga, Yun ang, kasi wala akong legal background, Christian, kaya hindi ko siya magets. Mm. how do you keep your sanity? I don't even want to say peace pero yung sanity. Pag ganyan ang mga kausap nyo, you have to deal with people like that. Ano talaga, malalim na paghinga at malalim na pag-exhale. Sabi nung isang kaibigan ko, breathe in light, breathe out love. Nagyo-yoga ako pag naisisingit ko. Mga Ka- ganon. Kinakaya ba ng yoga yan? Yung ganyan? Minsan. Hindi lagi. Okay, ito. Ito yung gusto ko itanong sa inyo. Kaya ba ng yoga itong redefinition? Ito kasi paborito kong senador to, Oh. number one sa puso Mm. ko ito eh. Si Honorable Robin Hood Padilla. Yung kanyang redefinition of force majeure. Kaya ba ng yoga yan? Isi-stretch ko talaga para kayanin. Pero kahit anong stretch o pose ang gawin mo sa yoga, ang force majeure ay may klarong definisyon. At minsan lang sa buong kasaysayan ng Senado ginamit yon panahon ng pandemya. Hmm. Hindi po ito applicable sa mga malalayong armed conflict kahit umaapekto sa atin. Hindi po ito applicable sa mga kinatatakutang conflicts. Hindi rin po ito applicable sa matagal ng problema sa ating kalikasan, ng ating planeta. May napaka-partikular na definisyon at hindi pwedeng ipilit sa gusto ng majority. Mm. Ano bang sige pag-usapan po natin substantive, no? Mhm. Of course, I can sense your frustration, understandably. Mhm. Ano yung, let's go to the substantive issues, no? Ano yung nakikita Mhm. yung problema kasama ng long term, no? Kung makalusot itong Yes. ipinipilit nilang amyenda. Mhm. Precisely yung sinabi mo kanina, Christian, slippery slope talaga, from which baka hindi na makabawi ang Senado dahil pag nahulog sa bangin na yan, ang hirap makahanap ng landas paakyat ulit na steady. Kasi
Bakit importante na physically andun kami sa Senate floor para idebate at pagbotohan lalo na yung mga importanteng issue? Literally, pangangatawanan namin ang pagtupad sa aming mandato. That is why the Senate has never before, except for once, allowed Mm. for that, na panahon na buong mundo ay halos nagtatrabaho online dahil sa COVID-19. And by the way, during that time dito sa Pilipinas, si then Senate President Tito Soto pumapasok pa rin physically araw-araw Yeah. para physically buksan, di ba? At physically i-adjourn ang sesyon. May ilang pagkakataon din in the past na may mga senador na humingi o kaya mga kapo-senador na humingi para sa kanila na payagan silang mag-deliberate. Hindi bumoto mag-deliberate lang online. Hindi Mm. rin minsan pinayagan. At yung isa doon ay naging subject ng 2 resolusyon dahil humarap siya sa batas, hindi siya tumakas. Siya ay nag-surrender at siya ay ngayon alam ng buong mundo walang katarungang pinreso. So there Si has ano, never been a precedent. Si dating Leila de senador, Lima. ngayon Representative Laila de Lima. So and then there have been other cases also si dating Senator Sonny Trillanes. So walang precedent para sa ganitong paghingi ngayon ng special treatment. And why is the special treatment so harmful sa reputasyon ng Senado? Kasi ang mga kababayan nga natin, sinabi din ito ni Senator Erwin, araw-araw pumapasok. Pag wala sa trabaho, ah, no work, no pay, kaltas ang Yeah. sweldo o kaltas ang sahod, anong ipapakain sa pamilya sa maghapong yun? Hindi sila pwedeng mag-absent ng kalahating taon, pero hingin pa rin yung pribilehiyo mag-work from home. Mm. So, ito ay usapin ng transparency, accountability ng mga halal na opisyal sa publiko, at yung accountability din para sa mga actuations namin at mga desisyon o pagboto na dapat ginagawa namin physically in the session hall. Pwede ba magsingit ng isang mababaw na ehemplo po? Naisip ko lang. 'Di ba pag Okay Christmas lang? party may mga raffle? 'Di ba pag wala ka sa Oho, raffle, nabunot ka, hindi mo makukuha yung raffle. Kaya nagmamadali iba sasabihan makarating ka doon sa opisina. wave. Wave, 'di ba? Correct! Eh Oh, bakit itong sisigawan pa mga ng to? wave, wave. Hindi Mababaw pwede. example ko kasi Hindi mababaw din kami naman itong mga special. tao na to eh. Mm. Aray Tsaka na ko. naalala ko lang po imahe, no? You mentioned the former Senator Leila de Lima who faced the Yes. fake charges with dignity. Si Super. Trillanes na hindi nagtatakbo. Ganon Pero din. in contrast, yung No. kasama ninyo, dating PMA, dating Philippine National Police Chief, I mean, yung tatatak sa imahe ng mga tao, nagtatatakbo, nagkakandara pa. Parang napakaduwag. I mean, how does this reflect on the Senate if you have someone like that? And he is being Well, protected by your colleagues in the majority. masakit po talaga all around. Kaya isa ako sa pumirma sa resolution na pinangunahan ni Senator Kiko na nananawagan dun sa kasama naming iyon na siya ay sumuko sa Filipino authorities at humanap ng lahat ng legal remedies, lahat ng legal remedies sa ilalim ng Philippine Constitution, laws and bylaws. At hanggang ngayon, yan ang panawagan ko sa kanya na sumuko sa mga otoridad, makipag-ugnayan sa kanila sa usapin ng kanyang warrant. At talagang nagdarasal ako na dapat maresolba itong sitwasyong ito ng mapayapa at legal kasi ang dami ng institusyon bukod pa sa Senado at yung buong bayan ay naapektuhan sa sitwasyong ito.